mga pinagkakalooban lahat ng pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa ginagawa mo at patuloy pang gagawin sa aming mga buhay at sa aming buong sambayan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Sunday after Sunday, tayo po'y pinupuno ng ating pastor at ng ating mga speakers dito ng salita ng Diyos. Ito po ay mga biblical principles, ang tawag po sa English. Sa Tagalog po, ito ay mga banal na panuntunan. Ibig sabihin po, panuntunan na magiging gabay natin upang ito'y maganap natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen po ba? Amen. Ilang taon na po ba tayo dito? At marami na po tayong napag-aralan na salita ng Diyos na dapat natin ipinamumuhay na. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating sambayan, sa ating mga kapitbahay, sa ating komunidad. Dahil tayo po ay inuutusan ng Panginoon na kung paano tayo binibiyayaan niya, tayo naman po ay maging biyaya sa iba. I-share naman po natin ano na yung nasa sa atin na pinakakatago-tago natin. Halimbawa po, sa salita ng Diyos, sa Matthew 5, simulan natin sa 13. Sabi po dito, ang katotohanan, tayo po ay you are the salt of the earth. Tayo po ay asin ng sanglibutan. Ang asin po ay napaka-importante araw-araw. Hindi lamang po sa pagkain. Ang asin po, nagbibigay ito ng panlasa. Tayo pinarito sa ating komunidad. Tayo po ang panlasa ng komunidad. We are the salt of our community. Tayo po ang nagbibigay ng lasa. Hindi pwedeng sabihin, ang barangay na yan, wala yan. Hindi niya pwedeng sabihin yun dahil nandun tayo. Tayo po ay salt of the earth. Nagbibigay lasa. Hindi lamang po ang salt ay nagbibigay lasa, ito din po ay nagbibigay ng paglilinis. Naglilinis po ang salt. Nagdi-disinfectant flow. Ito po ay maraming kagamitan. Ngayon, narinig natin to day after day, years after years, tinago natin sa ating puso. Kamusta na po ang epekto sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad? Kailangan po malasahan nila tayo. Upang masabi naman, huwag mo ano yan. Kami po'y tumira sa squatters area. Sa hindi po sinasadya, meron po crusade, meron po kayong pastor dati, may crusade. Kaya lang po, katatapos ng barangay election, yung sinuportahan niyang kandidato ay natalo. Yung pong stage namin gagamitin, malapit doon sa barangay, na bago na yung barangay captain. Kilala siya na doon siya sumigaw-sigaw para sa dating barangay. Hindi po siya makatayo. Bigla akong pinatayo doon. Thank you, Lord po. Dahil kumilos ang Panginoon, isinara nila ang streets at nag-pray kami doon at ang mga tao ay gumaling. Noong pong isang araw na ako'y naglalakad, sabi po ng mga standby, huwag yung lulong-lulungin yan. Baka patumbahin kayo sa kalsada. So, nakikita po
ng komunidad natin ang epekto ng ating buhay sa kanila. Kamusta naman po ang ating barangay? Tayo po ba ay asin ng ating barangay? Dapat po ay may nagaganap na sa ating buhay. Sa verse 14 po ay sinasabi, tayo na po ang ilaw. We are the light of the world, a city that is set. Hindi pwedeng itago ang ilaw. Hindi po pwedeng itago ang ilaw na nananalaytay sa atin. Tayo, we will shine. We will shine. Lahat po tayo na may tinatagong salita ng Diyos sa ating buhay, we have to live. Kailangan po, we have to commit ourselves to be different. Meron po tayong gagawin kakaiba sa ating barangay, o sa ating pamilya, sa ating pakikitungo sa tao araw-araw. Tayo po'y magniningning. Noong pong isang linggo, papunta ako dito ng Sabado, may nakatabi ko, at bigla niya lagi niya akong tinatanong. Sabi niya, ilang taon ka na? Yun ang confusing sa kanila. Ilang taon na daw ako? Pag sinabi kong 81, nagugulat sila. Bumabiyahe ka pa kung saan-saan. Tapos may bitbit ka pa mabigat. Sabi niya, ako 66 pa lang. Pero parang ayaw ko nang dumating sa iba pang buhay. Hinayaan ko siya magsalita. So, I let her pour out yung kanyang sama ng loob, yung kanyang kalungkutan, yung kanyang problema, yung kanyang nakinig lang ako. Tapos nung tapos na siya, na wala na siyang pag-asa sa buhay, hindi na daw niya gusto madagdagan pa yung kanyang edad na 66. Wala siyang nakita ng ganda ng buhay. Sinabi ko sa kanya, ang kahulugan ng buhay, ang kaligayahan ng buhay, ay nasa Panginoong Jesus. Amen. Amen. So nagliwanag na ang kanyang buhay. Habang kami nagbabiyahe, ay naunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng buhay. So nakakita siya ng liwanag. Ganun lang po. We have to commit every day to make a difference in the life of somebody else. Nandito tayo sa mundo, yun ang purpose ng Lord para sa ating bawat isa. Binigyan niya tayo ng time. Lahat po tayo ay may 24 hours. 24/7. Sabihin lang, pastora, hindi naman ako pastor At saka hindi naman ako evangelist hindi naman. Pero you have your time. Ano yung narinig mo? Meron nga po akong kwento na nagtitinda ng puntong tsinta sa kanilang barangay. Ay nakaunawa siya ng John 3:16. Habang siya nagtitinda ng puntong tsinta, ay pinahayag niya ang John 3:16 sa kanyang mga suki. Hanggang nakastart sila ng simbahan at yun po ang aking kinaiingitan. Aba, meron siyang member na ipinenta yung bahay niya sa squatter, 16,000 pesos. Bago pa lang ako mananampalataya nun. At siya ay nag-crusade sa Manila Hotel. Wow! Hand salute ang mga army. Panginoon, sabi ko, ako din. Kaya ako pinag-iipon mula noon ng magagandang damit. Alam niyo naman, no? Nag-iipon ako ng magagandang damit na hindi ko sinusuot sa ordinary lang. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito ay gagamitin ko pag nag-crusade ako sa Manila Hotel. Kaya lang po hanggang ngayon. Hallelujah! Hindi naman
ang plano ng Panginoon sa akin na may mag-preach sa Manila Hotel. Sa ibang lugar naman, no? Greater than. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay binibigyan ng Panginoon ng the same 24/7. Ano ang ating ginagawa? Tayo pong lahat, aminin ba natin o hindi, tayo po'y binigyan ng Diyos ng kakayanan. Sabi nga po natin, kakayanan. Kakayanan na kumanta. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. Gamitin po natin. Meron po akong nasimulan sa tulong ng Panginoon na simbahan doon sa dulo ng Iloilo, sa Carles. Doon po sa may isla, Gigantes. 4 na oras po yung biyahe ko doon, papuntang city. Hindi ko po alam na ako pala'y kumakanta na. Nakaupo ako sa bus, maya-maya yung sa likod ko, kinausap ako. Sabi niya, Christian ka? Sabi ko, oo, bakit mo alam? Kasi kumakanta ka eh. Hallelujah! Hindi, natural na lang sa atin na kumanta ng papuri sa Panginoon. At ang ibang nakakarinig ay nakakadama sila ng kakaiba. Kasi nandun ka. Meron kang influence. Meron kang talent. Ano yung talento natin? Pag uwi nyo ng bahay, ay isipin nyo, halo kaya nyo sa inyong baon. Kaya nyo pumunta o kaya nyo sumayaw. Kaya nyo sumayaw. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came to my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Hallelujah. Kasali po ako sa isang organization sa Iloilo. Meron kami sports fest. Tinutokso nila ako kung pinakamatanda. Ako daw ang star player nila at inilagay ako sa 100-meter dash. Tinanggap ko! Tinanggap ko! At tinanggap ko talaga! Pwede naman, di ba? We have all the strength, we have all the talent, and we have all the treasure. Katulad sa ating pagbibigay, maaaring kulang tayo, pero may iba talagang walang-wala na. Yung kulang natin pwedeng ibigay. Kulang lang naman eh. Diba? Meron ka namang natira eh. Pwede mo ibigay. So we can do everything that God has already provided to us. Amen. Kulang lamang po tayo sa aksyon. Kailangan natin si Senator Tulfo para matuto tayo umaksyon. And this world needs us na makilala tayo upang sila man ay makakilala din at madalas sa paanan ng Panginoon. Bakit natin ito pinag-aaralan? Ang haba naman introduction mo, Pastora. Introduction pa lang yan. Dahil, ito ay tatandaan natin. 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord run to and fro, and in the whole earth to show Himself strong. Okay, kunin muna natin. The eyes of the Lord run to and
in all the world. Ibig sabihin, lahat tayo, sabihin natin lahat tayo, ay nakikita ng Panginoon. Paano tayo nakita ng Panginoon yung unang linggo na pumunta ka dito? Na hindi ka pa Kristiyano. At paano ka na nakikita ng Panginoon ngayon na 10 taon ka na dito nakaupo? We have to acknowledge, kilalanin natin ano na ang naganap sa ating buhay sa loob ng, sabi natin, 1 taon na lang. Huwag nating bayaan na nakikita tayo ng Panginoon na natutulog lamang. Mabuti nga, kaya nga sinasabi ko kay Pastor, okay lang na habang nagsisermon dito, ay matulog kayo. Kasi baka dito lang kayo nakakadama ng kapayapaan at kaligayahan dito lang sa simbahan. Kaya nga sabi ko kay Pastor, pwede madala lang tayo ng pungot at kulambo dito. Kasi dito lang tayo nakakadama ng kapayapaan at kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Pero wag naman po tayo manatiling natutulog. Tayo po'y kikilos dahil napalakas na tayo ng Panginoon. Ano na, yung mga salita ng Diyos na punong-puno na sa ating puso, panahon na po upang ito'y ating ipahayag sa iba. Dahil nakatingin ang Panginoon sa bawat isa sa atin, ano na tayo ngayon? Dapat po tayo nagpa-progress na pag-aralan na natin na araw-araw dapat tayo ay may natututunang bago at may mga ginagawang bago. Kasi kung hindi po natin pupunuin ang ating kaisipan at ikikilos ang mga bagong bagay na ating naunawaan, kakalawangin po tayo. We need to move. Yung utak po natin ay kailangan may exercise. Kasi sabi po ng mga scientists, kung ang ating buhay araw-araw ay autopilot, sabi nung pagising mo on the left side of your bed, tapos diretso ka sa CR, tapos magkakape ka na, at prepare yourself pumunta sa office, sabi ng utak mo, pareho din. Hindi na sila kikilos kasi autopilot na eh. Pero kung bago, kung nag-toothbrush ka ng iyong kaliwang kamay, magugulat sila. Sabi niya, mukhang iba to ah. Yan. At iba naman yung dinadaanan mo papunta sa office. At iba naman yung kinakanta mo. At iba naman yung kinakausap mo habang nasa daan ka. Importante po yun, kahit bata na ating masalubong, if we have a chance, we have to talk to them and share the love of Jesus habang tayo naglalakad. Tapos bilhin natin ang candy sa daan. And we are making a difference to that life of that boy. Ganun po kasimple. Hindi kailangan na marunong ka mag-sermon, hindi kailangan na ikaw ay marunong, kailangan ng maging talento ka talaga at rehearse mo ang lahat ng gusto mong sabihin. But God can lead you. Kasi, ang susunod, okay, importante, naunawaan natin na nakatingin ang mata ng Panginoon sa atin sa lahat ng panahon. Alam niya kung natutulog ka. O sobrang natulog mo. To show Himself strong. May katuwiran ka, Pastor, di naman ako nag-aral sa Bible school eh. At saka, mahina na ang memorya ko. At saka, mahina na ang tuhod ko. At saka, dami nating katuwiran. Pero sinasabi dito ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa iyo upang ipahayag niya na siya'y matatag, na siya ay kaya niyang, kaya niyang ibigay ang kanyang kalakasan para sa iyo. So wala ka ng katuwiran. Wala kang katuwiran na hindi mo magagawa. When you hear from God and you receive a revelation
from God, a truth from God. Do it. Kasi hindi po tayo utusan ng Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi muna niya tayo pinagpala. Di po ba? So, kung may pinapagawa sa atin ng Panginoon at alam natin na nakatingin ng Panginoon sa atin at naghihintay siya sa ating kilos, ano man pong kahinaan, ipapahayag niya na siya ang ating kalakasan. At habang ito'y ating inihahakbang, makikita natin na posible pala, magagawa pala. Okay? To show himself strong in behalf of those whose heart is perfect towards Him. Hallelujah! Upang ipakita niya doon sa mga tao na tunay na sumasampalataya at nananalig sa Kanya. Hindi po niya tayo bibiguin. Dahil pangako niya ito eh. To show himself strong in behalf of those who... Okay. All of us, okay, tayo ay kanyang palalakasin. Ano man po ang kahinaan natin, we can do all things knowing and believing that God's eyes upon us at pinalalakas niya tayo at ginagawa niya tayong able. Kailangan lang po ay ihakbang natin wherefore those shall have success. Tayo po ay magkaroon ng pananampalataya na dahil ang Diyos ay nakatingin sa atin, sumasabaybay sa atin, at pinalalakas niya tayo, at ating puso ay totally committed sa Kanya, wala na pong dahilan na hindi tayo makamove on sa ating pagkakaupo, o sa ating pagkakatulog, o sa ating pagpapahinga, o sa ating pag-i-enjoy ng presensya ng Panginoon. At pagkatapos ng uwi ng bahay, ay maghihintay na naman ng Sunday para palakasin ulit. Ngayon pong umaga, atin pong tandaan at ating ipamuhay that the eyes of God is upon every one of us. Nakikita niya kung tayo'y tamad, at tayo'y natutulog lang, at naghihintay lang na dumating na naman ang Sunday. Okay, tayo po ay mag-aral sa Bible history about sa mga heroes na ginamit ng Panginoon. Para hindi natin sabihin, mabuti sila ganun kasi nag-Bible school, mabuti sila. Meron pong isang susi na ating makikita. Now ay Genesis chapter 6 verse 8. Ito po ay tungkol kay Noah. Nang ang Panginoon po ay nandun na yung kanyang pasya, nagugunawin na niya ang mundo. And Noah found grace. Ayan. Noah found grace in the eyes of the Lord. Makita kaya ng Diyos sa ating buhay na siya'y nalulugod sa atin? O nalulungkot na hindi pa tayo kinakilos? So, ito po ang susi. Ang Diyos ay, dahil ang Panginoon, ang kanyang pananaw, ay naghahanap ng tao. Tatlo lang po itong aking babasahin pagkatapos ating explain. Sa Exodus, and God, Noah found grace in God.
At ginamit ng Panginoon si Noah at ang kanyang pamilya upang mailigtas ang humanity. Sa Exodus 3, 6 and 7, ito naman po ay, ang Panginoon naman ay tumawag kay Moses. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses turned his face, and he was afraid to look upon God. 7. And the Lord, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and had heard that they, by any reason, in their, for I know their sorrows. Okay. So, alam ng Panginoon kung ano nagaganap sa mga tao at pinipili niya si Moses as deliverer. Siya po ang pumipili. And then, Genesis 12:1. Abraham. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy kindred and from of the country and of thy kindred and from thy father's house unto the land which I will show thee. Sa tatlo pong ito na ating nabasa ay nagpapahayag na sa lahat ng gagawin ng Panginoon, siya po'y gumagamit ng tao. Hindi po siya nagmamagic and then eto na nangyari, milagro na. Bakit po ba kailangan pa niya ng tao upang ang milagro ay maganap sa buhay ng tao, sa buhay ng mga lugar? Ang susi po, kasagutan, ay nasa Amos 3:7. Ano ang plano at gagawin ng Diyos dito sa in all the earth? He uses man. Bakit? Surely the Lord will do nothing, but He revealed His secrets unto His servants, the prophets. Ang kanya pong plano at kanya pong mga gagawin ay ipinapahayag niya sa tao na siyang kanyang magagamit na kasangkapan upang ang kanyang layunin ay maganap sa designated time and places. Kaya tayo po, hindi po tayo singaw na tayo nasa isang lugar. In such a place, in such a time, ito po ay plano ng Panginoon at kung ano ang kanyang sinasabi at pinaplano niya na pinapahayag sa ating buhay, ito po'y para sa atin upang tuparin ayon sa kanyang paggabay, sa kanyang kalakasan at sa kanyang kapangyarihan. Ano pa po ba ang ating reklamo na hindi natin ito magagawa? Tayo po ay narito dahil ang Diyos po sa pasimula pa lang, alam natin sa Genesis 1:26, na tayo nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at binigyan niya tayo ng dominion, pamamahala sa buong mundo. Sa lahat ng kanyang creation, He had given dominion to man. At yung po kanyang plano, at yung kanyang pattern, hindi po niya pwedeng bawiin. Kaya nga, kahit sa kapanahunan nitong mga heroes ng history sa Bible, siya po yung hanap ng tao na susunod sa kanya, palalakasin niya, at pagpapalain niya upang ang kanyang
maganap. Tayo po ay hindi aksidente, nasa isang place, at tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Tayo po ang kakausapin ng Panginoon. Tayo po ang palalakasin ng Panginoon. Tayo po ang bibiyayaan ng Panginoon upang ang kanyang plano para sa ating pamilya, para sa ating komunidad ay matupad. Kamusta na po ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Nagawa na po ba natin? Sigurado na pag narinig natin, eto na ang panahon na tayo dapat kumilos. Dahil wala na po tayong katuwiran na hindi natin ito magagawa. Wala pong maniwala sa akin pag ako po'y nagpapatotoo na ako pumunta sa Thailand, wala pong nangako sa akin na organisasyon, wala pong nangako sa akin simbahan, wala pong nangako sa akin na sino mang tao na susuportahan ako pag punta ko sa Thailand. At dahil ito'y aking narinig sa Panginoon, ako po'y naghanda. Pinag-aralan ko ang lingwahe ng Thailand, nandito pa ako sa Pilipinas, ang kanilang mga kultura. Tapos sinabi ko sa Panginoon, sinasabi ko sa mga ibang pastor, pupunta ako ng Thailand as missionary. Tapos sasabi ko, sa isang linggo, aalis na ako. Pero wala pa po akong pamasahe. Nasa Iloilo pa ako, pupunta pa ako ng Maynila. From Maynila, tsaka pa ako pupunta sa Thailand. Wala po akong connection kung saan ako pupunta sa Thailand. Although may headquarters ang ACN sa Bangkok, may headquarters ang ACN sa Chiang Mai. But God, ikaw po ang bahala kung saan mo magagaling. I never tie up with them. Sabi ko, Father, my bags are packed and I'm ready to go. At tuloy po, nakarating ako ng Thailand at naka-stay kami ng 14 long years. Na walang pwede magsabi sa akin na dahil sa akin, o dahil sa aming grupo, o dahil sa aming organisasyon, nakarating ka ng Thailand at naka-stay ka ng 14 years. No one else but God who strengthened us and empowered us and supported us. Totoo, gumagamit siya ng tao. Gagamit siya ng tao upang ang kanyang biyaya ay dumating sa akin. Hindi po ako pinabayaan. Ang ACM po ay walang promise na sila'y magsusuporta ng missionary. Nasa Thailand na po ako, January, December po ako dumating. May mga dumating po mga missionary. Pagkakita sa akin, may binigay sa akin envelope. Hallelujah! Di po ba sabi sa Deuteronomy 28, surely, blessing will overtake you. Ibig sabihin, lumakad ka muna at hahabulin ka ng biyaya. Di po ba? O palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan po humakbang tayo para habulin tayo ng biyaya. Eh kung nakaupo lang tayo at nakatulog at naghihintay, eh yung biyaya, naghihintay din na tayo habulin. Eh dahil hindi tayo kumikilos, hindi rin kumikilos yung biyaya. Kasi walang movement. No? Okay. So, meron pong pattern at may plano ang Panginoon na ginagamit niya tayo upang ang kanyang plano ay maganap. Sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, ang napaka-number one natin na naisin sa buhay ay matupad natin yung plano ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa. Huwag po nating bayaan. Ngayon sinasabi ni Marswell, ng isang na great evangelist, Miles Monroe, na ang pinakamayaman daw pong lugar sa buong mundo ay ang simenteryo. Bakit po? Kasi maraming talento,
maraming oras, maraming treasure na ibinigay ng Diyos sa tao na hindi nagamit at nailibing lamang sa simenteryo. Sayang. And we will give an account to God on how we use our time, our talent, and our treasure for God's glory and for God's honor. Sasagutin po natin yan sa Panginoon. Huwag po natin payamanin pa ang simenteryo. Kailangan po sa ating araw-araw na paglakad sa pananampalataya, ang ating number one purpose is to fulfill God's plan and purpose sa ating buhay every day. Nama, bigyan natin ng kaluwalhati ng Diyos. Kahit nakatingin siya sa atin nakatingin siya sa atin. His eyes are upon us. Okay. At upang matupad natin, maganap natin ang kalooban ng Diyos na binibigay sa ating buhay na dapat nating gawin, pag-aralan po natin ang step by step na gabay upang ito'y maging makatotohanan sa ating buhay. Kahit hindi tayo evangelist, hindi tayo pastor, wala tayong titulo, tayo Kristiyano, may pag-ibig tayo ni Jesus na pwede natin i-share sa iba. Amen. So meron pong step by step na pag napag-aralan natin to, wala na tayong katuwiran, wala na tayong dahilan na hindi ko yun magagawa. Promise po ito ng Panginoon, ihakbang lang natin. Okay, Joshua, chapter 1, verse 1. The Lord spake to after the death of Moses, the servant of the Lord, came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, okay. Ito po, bumalik na naman tayo. May plano ang Panginoon at kinausap niya si Joshua. Ang ating pong pinapag-aralan dito, ang Diyos po'y nakikipag-usap sa kanyang gagamitin. At tayo pinananampalataya, kahit dito sa ating kalipunan, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin dahil meron siyang gustong ganapin sa ating simbahan at lahat tayo ay dapat kumilos para sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa ating kalipunan bilang mga mananampalataya. Tayo po ay kinakausap ng Panginoon. Kaya sa bawat isa na meron kang naririnig sa Panginoon na pinapahayag niya, ipahayag mo kay pastor to have confirmation. Because I feel, ako po'y nakakadama na meron pong dakila, big work that God has planned for us to do, and we have to carry that plan together and prosper in the ways of God habang may panahon pa. Okay. Tandaan po natin, katulad sa panahon ni Moses, ni Abraham at ni Joshua, eto ngayon si Joshua, kinakausap ng Diyos. Lahat po yan ay kinakausap ng Diyos. Lahat ng ating nabasa sa Biblia. So, tayo po'y kinakausap ng Diyos. We have to hear and obey. And God must find His plan to be done. Kailangan po sa takdang panahon ay maganap natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos corporately as a church, and every one of us has a contribution to do. Amen. Kung kayo po'y nakarinig sa Panginoon at merong pinapayag sa inyo na gusto ng Panginoon na gawin ninyong part for the progress
sa planong Panginoon, sa ating komunidad, sa ating simbahan, sabihin po natin kay Pastor, ano ang pinapahayag ng Panginoon upang ito'y mabigyan natin ng confirmation. Okay. And verse 8, ito po, step by step tayo. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng necessary steps upang maganap natin ang plano ng Diyos na pinapahayag niya sa atin. Verse 8 ng Joshua 1. This book of the law must not depart out of your mouth. Okay. But meditate therein day and night. Dito po muna. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat mawalay sa ating bibig. Ito po'y matagal ko nang tinatanong, Panginoon, bakit bibig? Hindi ba dapat sa puso? The Word of God must be always in our mouth. Alam po natin na makapangyarihan salita ng Diyos. At bakit mouth? Meron pong research si Dr. Daniel Shield, Dr. Benjamin Shield, pakinggan niyo ito, that our human voice, ang ating daw pong tinig, ay nagdadala ng mataas na vibration, more powerful than any instrument of music. Ang ating pong mouth ay nagdadala ng mataas na vibration na higit pa kaysa sa musical instrument. So, kailangan pong ipahayag na natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na ipinapahayag ng ating bibig at ito'y naririnig ng ating kausap o maging ng ating sarili. Kaya nga po kung nagbabasa daw tayo ng Biblia, pinapalakas natin, naririnig ng ating tenga, pumapasok sa ating kaisipan, pumapasok sa ating puso. Meron daw po naririnig ng ating tenga because from the ears, meron daw pong veins na dumidiretso sa puso. So, konektado. Sa pagpapahayag natin, naririnig, naunawaan ng ating isip, at pumapasok sa ating puso. Kaya po pala kailangan ang salita ng Diyos ay hindi nawawalay sa ating mga bibig. Suddenly, pagpapahayag natin ang salita ng Diyos, kahit para sa ating sarili o sa ating circumstances, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ipahayag natin ang salita ng Diyos, may nangyayari po. Sa mga tao, ang kanilang mind ay nagiging clear at ang kanilang puso ay kumakalma. At samantalang pinapahayag natin ang salita ng Diyos sa ating sarili, sa ating sambahayan, sa ating komunidad, then we attract good things to come into our lives. Hallelujah! Pinapahayag po natin ang salita ng Diyos, ang magagandang bagay, ang mga blessing na inihandala ng Panginoon para sa atin, ay unti-unti na dumarating na sa ating buhay. It starts coming. When we speak the Word of God, then good things starts coming into our lives and in our circumstances. Kahit ano pong nangyayari, when we speak the Word of God, it carries high vibration. That the mind can be calm and the heart will be happy and good things are
started coming into our lives. Hallelujah! Di ipahayag na po natin kahit walang nakikinig. Di ba si John the Baptist, sila'y pumupunta sa wilderness na sila nagsasalita, and then people just come. Hindi na natin kailangan mag-advertise na darating ako dyan, kailangan maraming tao. When we speak the word of God, then good things start coming. Okay. And we have to meditate. Okay. Meditate day and night. Ibig sabihin po ng meditate, tayo kumakain ng pagkain na ating pinakapaborito, na lagi nating nire-retain sa ating dila, ayaw nating lulunin kasi ayaw nating mawala yung lasa. Yun daw po ibig sabihin ng meditate. Namnamin. Namnamin ng maigi ang salita ng Diyos sapagkat meditate. Katulad na ito ay favorite natin na pagkain. Namnamin natin. Okay. And observe to do. Okay. According to all that is written therein. At yung pong ating nabasa, yung ating pinagnilay-nilayan, ay atin pong gagawin. Kasi ano po ang purpose na tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos at ito'y ating ninanamnam, tapos hindi naman natin ikikilos. Kailangan po sabayan natin ang kilos sapagkat ito po ang mga hakbang na nagbibigay sa atin ng katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay. We have to observe everything that is written therein. Ito po ang susi. Hindi dapat malayo sa ating bibig ang salita ng Diyos. Ito'y ating ipahayag. Ito'y ating pag-aralan ng namin at pag-aralan at gawin. At habang ito'y ating ginagawa, ito po mga kaparaanan ito ang magdadala ng prosperous. It will make yourself prosperous and you will have success. Sa haba pong panahon, kahit tayo matatanda ng Kristiyano, tayo po'y nananalangin at tayo naghihintay na dumating yung success natin. Tayo po'y naghihintay na magkaroon tayo na mag-prosper tayo. Pero ito po pala ang daan, itong tatlong ito, na ang salita ng Diyos ay hindi mawalay sa ating bibig, at ito po ay ating namnamin, ito is ating sa puso, at ito ay ating pahayag, observe to do. Gawin natin, at yung ating naunawaan ay ipamuhay natin. Samantalang ginagawa natin itong step by step na ito, tayo po ang nagbibigay daan upang ang prosperity and success will come. Ito po ang daan upang ang ano ating hinihintay, ano yung ating inaasam-asam, ano yung gusto natin maganap sa ating buhay para sa kapurihan ng Diyos. Ito po'y darating. It will make our way prosperous and we will have good success. Di po ba? Baka maraming panahon kayo hintay na, pag ako'y meron pong nangako na pag ako'y nagkaroon ng 1 milyon, magsiserve na ako sa Lord. Pero kami po ay baliktad. Meron po kami 1 milyon, ginamit namin para mag-mission sa Iloilo. Hindi po tayo naghihintay na dumating muna yung success bago tayo kumilos. Kailangan po pala ayon sa Joshua 1:8, etong mga pagninilay-nilay, itong pagpapahayag ng salita ng Diyos, itong pagsunod, at lahat ng dapat natin gawin, ito po
success will come. Yun siya po, at yun pala po ang susi. Okay, totoo po sa ating pananampalataya na sa ating sunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, tayo po'y nagbibigay, nakapagbibigay ng puri at kalwalhatian. Knowing, eto po, dito po ako magtatapos. Natandaan po natin at naunawaan natin na ang mata ng Panginoon ay laging nakatingin sa atin. Ano ang ating ginagawa? Nakikita ba tayo ng Diyos na kumikilos ayon sa kanyang kalooban? Magagawa po natin ito, and the title of my message today is, For the Audience of One. Lahat po ng ating gagawin ay dahil sa pananampalataya na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Wala po tayong binibigyan ng kahalagahan sino yung ilan yung taong makikinig o saan ba yung lugar o magkano ba ang aking magiging allowance. Hindi po yan ang ating tinitingnan. But our focus is everything that we do is for the glory of God, because everything we do is for the audience of one alone. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah.